Guys, so good day sa atin. Merong pinadala sa atin dito na ECU ng Click 160 at may receiver. So ito guys ay nawala yung code at nawala yung kanyang remote. So ngayon bibigyan ko kayo ng idea paano ba mag-retrieve ng code at mag-register nang hindi na binubutas itong ating receiver. Kasi itong mga 160 series na mga Honda ay binubutas po yung likod nito para makuha yung code. Ngayon may ipapakita ko sa inyo na information gamit yung ating dalawang tools paano mag-retrieve ng code nang hindi binubutas yung ating ECU. So una natin gagawin, gagamitan natin siya ng ating Smart FI. And then next natin gagawin, papakita ko sa inyo yung ating AC Scan Pro. Okay. So una natin ipakita paano mag-retrieve gamit yung ating Smart FI. Okay. So i-settings muna natin yung ating mga cable at adapter. So ito kailangan natin ng mga simulator mamaya para ma-retrieve natin yung code kasi wala tayong motor. Ang pinadala lang dito ECU at receiver. So kailangan natin ng simulator. Siya yung magsisilbing motorcycle. Okay? So doon tayo sa next step. Okay, so yun. So ito natin yung receiver, nakakabit na sa ating simulator kasi wala tayong motor. So simulator ang gagamitin natin. Kung may motor naman, mabilis lang din naman. I-connect lang natin sa ating K-line, yung ating Smart FI. So mayroon naman kasamang K-line yan na DLC. So ito yon. So ito yung ECU, nakakonect na rin. So pasok tayo sa ating Smart FI app. Ayan. And then Smart FI. Okay. So ngayon hindi ko connect yan. Lalagyan natin ng power yung ating Smart FI. So meron tayong battery clip nito. Ayan. Ito yung ating Smart FI. So i-connect lang natin to sa battery. Ayan, may battery clip to na kasama. Pag connect natin diyan, lalagyan natin ng power yung ating Smart FI. Okay, so ganyan na siya. So after natin malagyan ng power yung ating Smart FI para makapasok tayo sa ating app, ganon. Okay. So punta tayo ngayon sa Advanced Function. Punta tayo sa Smart Key Advanced. And then punta tayo sa Renew and Read Emo ID. Okay. So pasok tayo sa Syndengen kasi yung ECU natin ay Syndengen type yan. Okay, scooter type. So susundan lang natin yung nakalagay sa screen. So ayun, nauna na yung battery clip natin. Nilagay natin dito sa ating main cable. Ayan, so ito yon. And then ayan siya. Okay, so nakabunot yung kanyang K-line. Ayun, nakita nyo naka-X. So nakabunot muna tayo. Ito yung K-line niya. So mamaya natin isasaksak dun sa ating Smart FI. So okay lang natin, continue. Okay. And then pag nakita nyo na yung menu na to, click lang natin yung read. Okay. So disconnect the main cable from vehicle jack. So na-disconnect na natin. And then press natin yung okay. Yan yung settings. Ngayon, nakaabang na yan. Connect the main cable to the vehicle DLC. Pero naka-ignition lock is off. Ito guys, nakalock talaga kasi nawala yung remote natin at nawala yung ating code. So hindi natin mabubuksan yung motor. So gagawin lang natin dyan. So isasaksak lang natin tong DLC natin doon sa socket. Ayan. Pag saksak natin, ayan siya. So automatic magre-read na siya. Makukuha natin yung ating code nang hindi binubutas yung ating receiver. Ayan. Mabilis lang yan. Ayun. So nakuha natin yung code natin, screenshot natin yan, okay, or i-save natin sa ating mga ilista natin. So ngayon, i-register natin yan sa bago nating remote. Ayan. So may bago tayong remote nito. So paano mag-register niyan? Okay, so i-save nyo muna yan and then pumunta tayo doon sa menu paano mag-register ng remote to receiver. Okay? Okay guys, so i-register natin ngayon tong code na to doon sa menu o sa ating receiver. Papasok tayo sa menu, punta lang tayo dito. So pasukin natin yung Smart Key. Ayan. And then pasok tayo sa Honda. So kailangan nating cable ay ito kasama sa Smart FI natin. Okay? Ngayon, so nalagay ko na yung adapter sa ating receiver. Okay? So nakakabit na sa ating Smart FI. Yan, may power supply na yung ating Smart FI. Okay? So ngayon pupunta tayo sa K to S, K to S, K to P, K to V, K to S. Ayun. Bakit K to S? Kasi K to S yung nakalagay dito sa
Ayan o, K2S. Okay. So, punta tayo sa advance. And then, add fob by key ID tayo. Ayan. Ita-type natin ngayon dyan yung key ID na na-retrieve natin. So, continue lang natin. So, yan, nakabunot yung dalawang wire. Hindi natin kailangang butasan yan. And then, continue lang natin. Okay. So, lagyan natin yung key ID dyan na na-retrieve natin. 06887649 Okay. So, pwede naman natin itong i-register manual. Pero, siyempre, may SmartFi ka na. I-register mo mismo sa SmartFi. Check lang natin yan. And then, okay natin. Okay. So, kailangan naka-on yung ating remote. Ayan, naka-green. Ayan, nakalagay dyan, no? So, dati yung process natin. Okay lang natin yan. And then, hintayin natin hanggang mag 100%. Ako'y isang mekaniko, pinagmamalaki ko to. Umiikot sa Pinas upang ipapahagi to. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamaliit. Dahil dito ay marangal, huwag ka nang umanga. Nagtuturo ng malalim, intention ay gayentin. Hindi lang to para sa akin, para sa lahat ng mekaniko na rin. Ako ay isang mekaniko, sumasabak sa mundo ng mga motorsiklo. Nagtuturo ng malalim, basta FI at advanced na learning. Nagtuturo ng malalim, basta FI at advanced na learning. Marahil ay nagtataka ka kung ba't ito'y pinagpapatuloy ko pa. Kahit na madehado, na ipamalas lang sa tao. Dahil naniniwala ako, magagawa ko to. Walang mapapala kundi mo susubukan. Kaya't ngayon ako'y sumusugan. Tiwala lang at pagdasal, makakayanan mo, magwawagi ka dito. Ako'y isang mekaniko, pinagmamalaki ko to. Umiikot sa Pinas upang ipabagi to. Di ko kinakahiya, di ko pinagmamaliit. Dahil ito ay marangal, huwag ka nang umangal. Aaron Mekaniko, yan ang pangalan ko. Handa kong gawin ang lahat upang makatulong at gawin kung anong dapat. Noong bata pa ako, wala pang alam sa mundo. Ang tatay ko lang ang naging inspirasyon ko. Araw-gabi buong oras na siya nagtatrabaho sa pag-ayos ng mga motorsiklo. Maitawid na lang ang pamilya niya, kaya sa akin niya Okay guys, so nakita nyo, nag-blink yung green na ilaw dito. And then, lumabas dyan, programming key the key to success. So, ibig sabihin, naka-pair na yung remote natin doon sa receiver. So, okay lang natin yan. So, pwede natin i-check yung kanyang synchronize. Punta tayo sa basic. And then, check nyo yung fob and ECU sync test. Ayan. So, tingnan natin. On lang natin to. Tingnan natin kung naka-pair na. Check kasi yan eh. Pag naka-pair na. Kapag X, ibig sabihin, hindi pa siya naka-pair. Okay. So, naka-check. Ibig sabihin, naka-pair na yung remote natin doon sa ating receiver. Ngayon, iti-testing natin sa ating simulator kasi wala tayong motor. Tingnan natin kung gumagana na ba yung receiver to ECU at receiver to remote to receiver. Okay? Okay guys, so ito, iti-testing natin yung receiver natin sa ECU. Okay, so ito na yung remote natin. Feedback. Ayun, working na siya. Ito yung alarm. And then, kapag ginalaw natin yan, nag-alarm. Okay, so working na siya. On natin yung switch. Ayun, so gumagana na pati solenoid. And then, on natin. Ayun, so working na yung pump. Ibig sabihin, match na yung receiver sa ECU. Na working na siya. Ayan, ulitin natin. Ayan. So, pag naka-off yung remote, hindi siya gagana. Wala yan. Hindi siya mag-on. On natin yung remote. Gumagana na siya. Okay? So, working na to guys. Papadala natin sa client to. Okay? And then yung code na na-retrieve natin, bibigay natin sa client natin. So, ganoon lang guys ang pag-retrieve ng code at pagre-register. Gamit yung ating mga tools na yan at yung tulad na sinabi ko sa vlog sa inyo, magkakaibang mga proseso. Iba-ibang tools. Okay? So, magandang araw sa ating lahat.